これ好き。これください。オキドキ。 Hello mga ka-anime, this is your Onechan. Ngayon nga ay pag-uusapan naman natin ang Chapter 46 ng Spy Family manga series. Excited na ba kayo mga ka-anime? Tara magsimula na tayo. Konting recap muna tayo sa nakaraan. Nakaharap na nga ni Yor si Olka Gretcher na nag-disguise bilang Shati Gray upang makaiwas sa mga assassin. Pinilit ni Shati si Yor na lumabas upang magpahangin kasama ang kanyang anak dahil matagal na nga nila itong hindi nagagawa. Si Yor na nangangamba sa maaaring maging panganib at makita siya ni Lloyd at Anya, ay pumayag rin kalaunan. Si Fursil naman na nagpapanggap bilang asawa ni Olka ay nangangamba rin sa pag-iwan kina Yor at Shati. Lingid sa kanilang kaalaman, ang pag-uusap ni Yor at Olka ay nakuhanan ng isang listening bug mula sa isang informant. Ang susunod na kabanata ay nagsimula sa Berlin, kung saan sina Camila, Millie, at Sharon ay kumakain sa isang pub pagkatapos ng kanilang trabaho. Nagreklamo si Millie tungkol sa kung gaano kaswerte si Yor na nasa isang cruise trip, at ipinaalala ni Sharon sa kanya na nandun si Yor para tumulong sa isang VIP. Nagtanong si Millie kung bakit hindi siya ang pinili, at sinabi ni Camila na narinig niya na ang VIP ay may kasamang isang bata at mula rin sa parehong bayan ni Yor. Ipinahayag ni Millie ang kanyang pagkainggit, at sinabing si Yor malamang ay nagkakaroon ng isang magarbong hapunan, habang sina Sharon at Camila ay nasiyahan sa kanilang after-work beer at sausages. Sa Princess Lorelei naman, ang grupo ng mga taga City Hall at ang pamilyang Gray ay naghahapunan sa isang magarbong restaurant. Habang ang grupo ay nag-uusap tungkol sa kung gaano kasarap ang pagkain, sina Yor at Fursil ay masyadong kinakabahan na makatikim ng kahit anong pagkain. Sinipa ni Matthew ang upuan ni Yor at bumulong sa kanya para kumalma. Sinabi niya sa kanya na ang kaaway ay matalino upang hindi umatake sa publiko at ang kanyang pamilya ay hindi pinapayagang maka-access sa restaurant, kaya dapat siyang mag-relax at tumulong sa kanilang cover story. Pagkatapos ng hapunan, bumaba ang mga lalaki sa lower deck para sa mas maraming inumin. Si Yor naman ay sinamahan sina Olka at Graham pabalik sa kanilang silid. Pagdating sa loob, sinabi ni Olka na walang anumang senyales ng gulo sa buong araw, ngunit binalaan siya ni Yor na dapat pa rin silang mag-ingat dahil wala silang ideya kung nasaan ang kaaway o ang plano ng mga iyon. Hinuhulaan niya na susubukan ng kalaban ang pag-atake sa huling posibleng minuto, kung saan sa susunod na araw. Humingi ng paumanhin si Olka dahil nais niya lamang matapos ang lahat at nais niyang paniwalaan na magiging malaya na sila. Ngunit hindi daw iyon ang problema at kailangan niya maging matatag, na sinang-ayunan naman ni Yor. Sinabi ni Yor sa kanya na sa pagkakataong makarating sila, at makumpirma na safe na, siya at si Graham ay maaari nang makapaglaro sa labas. Tinanong ni Olka kung ano ang gagawin ng iba kung makakatakas siya ng ligtas, at ipinaliwanag ni Yor ang kanilang inihandang cover story kung malaman nilang wala ng kaaway, at maghihintay para sa susunod na utos. Pagkatapos ay tinanong ni Olka kung makikita ba ni Yor ang kanyang pamilya pagkatapos niyang makumpleto ang kanyang misyon, dahil titigil ang barko sa isang resort island sa ikatlong araw. Iminungkahi niya na maaaring gamitin ito ni Yor para makasama ang kanyang pamilya, ngunit nag-aalangan si Yor. Sa ibabang deck, naghahapunan sina Lloyd at Anya sa isang buffet, kung saan sabik na kumakain si Anya ng iba't ibang pagkain, na nagutom sa paglalaro buong araw. Pagkatapos ay huminto siya at napansin kung gaano kalungkot ang hapunan nang wala si Yor, na sinang-ayunan naman ni Lloyd. Natarante si Lloyd nang tawagin siya ni Anya na sapi o emosyonal. Hindi na naituloy ni Lloyd ang kanyang paliwanag at sinabihan si Anya na ubusin na ang kanyang pagkain upang makabalik na sila sa kanilang kwarto. Sa malapit, naglalakad sina Fursil, Matthew, at ang iba pang mga lalaki pagkatapos uminom sa bar. Nakita ni Matthew ang isang lalaking nanonood sa kanila, kaya sinabi niya sa iba na may naiwan siya sa bar saka siya umalis. Patuloy na sinusundan ng lalaki ang grupo, at nang tumayo siya sa likod ng isang sulok, naroon si Matthew na naghihintay sa kanya. Sinubukan ng assassin na salakayin siya, ngunit pinigilan ni Matthew ang lalaki at binali ang kanyang braso, tinakpan ang kanyang bibig upang pigilan ang pagsigaw nito. Sinimulan ni Matthew na tanungin ang hitman kung nagtatrabaho ba ito para kay Underworld Usurper Leonardo Hapuon, at mayroon lamang raw itong 2 segundo para sagutin ang bawat tanong niya. Agad namang tumango ang lalaki. Muli siyang tinanong ni Matthew kung mayroon pang ibang assassin bukod sa kanya na muling kinumpirma ng lalaki.
Matapos mabali ang isa pang braso at binti ng hitman, nalaman niya ang iba pang mga assassin na nagtatrabaho ng independent, upang makita kung sino ang unang makakatapos ng trabaho. Sinabi ng assassin na nakuha niya ang kanyang intel mula sa isang informant na nakakaalam ng pagkakakilanlan sa disguise at numero ng cabin ni Olka. Pagkatapos ay pinatay ni Matthew ang assassin at itinapon ang kanyang katawan sa karagatan. Naabutan ni Matthew ang grupo at hinawakan si Fursil, sinabihan niya ang iba na magpahinga habang dinala niya naman si Fursil sa kanyang silid. Sinabi ni Matthew kay Fursil kung ano ang natutunan niya, at sinabi na dahil sa pagiging lihim ng operasyon, walang paraan na maaaring tumagas ang kahit anumang impormasyon ng kanilang misyon. Tinanong ni Matthew si Fursil kung nakipag-ugnayan siya sa labas sa anumang pagkakataon, at inamin ni Fursil na tumawag siya sa telepono nang magpaalam sa kanyang mga magulang 3 araw na ang nakakalipas, ngunit nanunumpa na hindi niya sinabi sa kanila ang anumang mahalagang bagay. Nagalit nga si Matthew sa kanya, marahil iyon daw ang dahilan kaya sila natunton ng kalaban. Habang nagmamadali silang pumunta sa silid ni Olka, sinabi ni Matthew na walang intensyon ang kaaway na maghintay hanggang sa susunod na araw. Samantala, sa loob ng cabin ni Olka, nagpasya siya na magpalit ng damit para sa gabi. Narinig ni Yor at Olka na may kumakatok sa pinto, at iniisip ni Yor kung sino iyon. Sila Matthew at Fursil nga kaya ang kumakatok sa labas ng cabin ni Olka. Makakaharap na ba ni Yor ang iba pang assassin? Abangan pa ninyo ang mga susunod na kabanata. Kung may nais kayong mga anime na gusto ninyong gawan natin ng review ay mag-comment lamang sa baba ng bidyong ito. Hanggang dito na lang ka-anime. Kitikat sa mga susunod nating mga videos. Nezuko-chan! Puri puri! Puri puri! すごくでっかい